morning, partner. Oras muna natin, 8:43 na ng umaga. At partner, sorry na, hahabol ko lang muna ito, partner. Kanina pa doon ulit yung ating kaibigan. May babatiin lang ako saglit, baka hindi natin mabati ito. Happy birthday pala kay Miss Marieta Torion ng MGA Mahaplaganon Group Association. Galing niya kay sa kanyang kapatid si Jai Torion, Alba, and Andy Lore. Ayan, good morning. At kay Boss Marlon, isabay ko na ito, partner, sorry na ha. Boss Marlon Napali, babati daw kay Justin Katubay and OG Ramirez. Happy birthday from Boss Freddy Katubay and family and Boss Marlon. Okay. Ayan, welcome to Lihim ng Liham. Mahal ko pangga ako, baby ko. Ito na naman po yung ating problema ngayong umaga na ito. May nag-relapse malala O, diba? Nag-relapse malala yung ating panggana si Bambi. Pero bago ang lahat ha, pwede nyo rin po kaming bisitahin sa ating Facebook page and TikTok account. Facebook.com/EnergyFM1067 and sa TikTok, EnergyFM 1067. At syempre, partner, ito ng ating reaction ngayon, ngayong araw ng Webes. Dahil ito ako'y nahilo, parang sumakay sa Ferris wheel, no? Bakit? Ang daming plot twist, no? Oo. Pwede Actually. ipelikula. Oo. Isa pelikula, no? Akala mo tapos na no? Oo, eh. Yung pala may humabol pa. Akala ko may second chance na mangyayari na magkakabalingan sila, no? Naawa ko yan, no? Sa ating letter sender. Alam mo, ang hirap talaga, no? Sa totoong buhay talaga, wala talaga makapagsabi, no? Kapag nagmamahal ka, talagang bulag-bulagan talaga. Ay, totoo yan, partner. Wala kang pakialam kung naghiwalay ka, tapos babalikan ka, papayag ka ulit. Yan ang nangyayari sa totoong buhay. Totoo naman. At hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Kasi may mga pangga din tayo na currently ganyan ang setup ng life. Yung tipong akala nila naka-move on na sila, pero isang katok lang, isang hi lang, isang like lang sa post, isang react lang, tumatumbling bigla ulit yung memory. Once na magkaroon ka ng communication dun sa ex mo, posible na magkaroon ulit ng pagtibok ng puso, no, na mabalikan yung mga good memories ninyo. Bakit nga naman hindi? Kung talagang sumaya ka doon, tapos in love ka, doon mo na experience yung may mga bagay na hindi naman na-experience before with any other man. Diba? Ang hindi ko lang maintindihan doon sa ex niya, yung lalaki, no, na 'di ba ikakasal lang nga siya, 'di ba? Tapos parang naudlot dahil nga nagkaroon naman sila ng bonding moments nitong letter sender natin. So anong purpose kaya ng lalaki kung bakit naakala tuloy nitong ni letter sender na sila na ulit kasi nga ang ganda na nangyayari ngayon. Kumbaga parang bumabalik na ulit sa dati nilang relasyon. So siguro hindi kaya ginawa ng lalaki is parang bumawi lang siya, ipinaramdam lang na maging okay siya, ganun? Oo, yun siguro. Nakikita ko Feeling ko, pero partner, hindi naman naudlot yung kasal. Kumbaga, andyan na inaayos na yung kasal. Pero itong kuya natin, yung boyfriend ni Bambi or ex-boyfriend, sumideline lang sandali. Sumideline lang sandali dahil nga siguro gusto niya ng kakaibang experience muna bago siya maitali, di ba? So parang wala rin talaga. Sana nag-isip din to si letter sender natin. Wala talaga. Na sana, okay lang naman yun. Sige, sabihin natin na nakipag-usap siya ulit, nagkaroon sila ng bonding moments, no? Kaso nag-open legs and open arms na naman to. So ang nangyari, ang tendency niyan, wala talaga, nabuo na. Nabuo. So ngayon, ang tanong ni letter sender ngayon, anong tanong sa atin? Kung sasabihin niya daw ba doon sa kanyang ex na 2 buwan na siyang hindi nagkakaroon? Dapat talaga. Para sa'yo, dapat. Dapat, sabihin mo. At ngayon, hindi mo kumbaga, hindi mo motibo na maghigante at masirain ang kanilang relasyon. Totoo Pero naman. rights mo na sabihin nyo na meron kayong mabubuong anak True. Ay, itatago mo siya habang buhay. Hindi mo maitatago yan. Totoo, mahirap. Oo, mahirap Kaya yan. naman pero mahirap. At saka kaya ba ng konsensya mo na hindi ipakilala yung tatay? Oo. Kung sakaling mga anak ka na at magkaanak ka na. Dapat malaman niya yan. Dapat malaman niya. Malaman niya yan. Oo. At malaman din ng babae na pinakasalan. Oo. Talaga. No, Sa bagay, malalaman at malalaman naman. Yan, hindi pa pwedeng ilihim yan. Kasi syempre, partner, kahit naman ilihim na itong letter sender niya at yung bata, kapag lumaki yan, sigurado nga hanapin yung ama niya. Oo. Kasi ina ka rin, di ba? At malalaman, ako naniniwala ako na malalaman din, kahit hindi mo sabihin, ang dami kayong mga chuchu sa paligid. Ang dami. Diba? Unless umalis ka ng Pilipinas at mga ibang bansa ka, tulad ng nangyari kay Sofia Andres, di ba? Walang nakaalam na, buntis pala sa mo. Yung mga kaibigan niya, never nag-sploke, di ba?
Diba? Walang nakaalam. Pero naniniwala ko na hindi habang buhay ay may tatago mo lahat ng lihim. True. Lahat yan ay lalabas at lalabas, lalo na ang anak mo ay magiging matanong yan. Oo. Habang tumatagal, habang lumalaki, Mm-mm. hindi siya magiging kontento hanggat hindi mo sinasagot yung totoo. At saka there will always be a part doon sa bata na magtatanong parang kulang ako. Yun yung paniniwala ko, partner Yung pag hindi niya nakikilala ng yung totoong nanay niya or tatay niya, merong part sa kanya na laging magtatanong, bakit parang kulang yung pakiramdam ko? Totoo na yan, totoo May kulang yan. sa puso ko. Lagi siyang maghahanap nung parte na yon na nawawala. Oo. Kahit sabihin natin na pekiin mo yan, like for example, na nagkaroon ka ng panibagong karelasyon at sasabihin mo siya yung tatay, hindi. Oo. May yung lukso ng dugo. Yes, totoo yan. At gagawa rin ng paraan. Siyempre, rights mo rin na kailangan humingi ka ng sustento. Oo. Doon sa lalaking yung ex mo, syempre. Diba yung ex mo? Kawawa ka, hirap ha. Ang hirap maging single Ayan mom. nga, alam mo, ang hirap kapag nagiging marupok ka. Ayan, isa pa Diba? yan. Una sa lahat partner, sabi nga nila, wag kang babalik dun sa tao na sumira sa'yo o who made you cry. Yun, number 1, yung rule pa lang na yun, sopla ka na. Wala ka na tama, doon. Diba? Bagsak ka na agad. Number 2, alam mo na ikakasal yung lalaki. Pero pumatol ka pa rin, despite all that. Kasalanan mo rin yan. Kasalanan mo rin. O ngayon, feeling mo, buntis ka. O ayaw mo na naman sabihin. Ayan ka na naman sa mga desisyon mo. Ano na naman yan? Another kasinungalingan na naman yan. At syempre, kasamaan na naman ginagawa mo dahil sa bata, kawawa yan. Tatago mo. Kung ako sa'yo, sabihin mo sa kanya at linawin mo, if ever, na hindi mo intensyon na sumira ng pamilya. Pero nasa sa inyo na yan kung magugulo kayo. Pero kasi, di ba? Kailangan kong sabihin yung katotohanan sa'yo na ikaw, tatay ka. Ganyan. Yan ang mga rektang salitaan dapat na sasabihin mo to sa ex mo. Pero partner, definitely mag-aaway sila ng bagong asawa niya. Mag-aawit talaga. Pero wala na tayong mangyari. Nangyari na yan. Habang ikakasal tayo, nandun ka sa ex mo. Oo, yun. Wala tayong mangyari. Kumbaga, nandito natin malalaman kung gaano kumbaga, tawag ito yung asawa niya ngayon, yung babae. Katibay. Katibay. At yung kung paano gagawin din ang solusyon. Diba? Siyempre, hindi naman, babae ka rin mararamdaman mo yung hirap niyan at may dinadala kang bata. Kawawa yan. Totoo yan. Ito, basa tayo ng comments dito, partner, mabilis lang, no? Sabi ni Leonardo Garcia Lopez, ay, nako. Paliko ka ate, hindi ka pa nadala. Hirap talaga sa babae, mabilis maniwala sa amin. Alam mo ng instinct ng mga lalaki yan. Opportunista rin, 'di ba? Chorba lang ang gusto. Shoutout naman po DJ Lindsay. Hi, good morning. Ito partner si Archie. Ito ba yung friend mo? Si Arch Monzon. Sabi dito, ang lakas naman ng confidence ni Guy, punong-puno ng sarili. Don't bother with him anymore, 'di ba? Anong nakalagay diyan? Sabi ni Lahariel Torre na triple kill ka girl, winasak ka, nagpauto ka ulit, tapos pangalawa iniwan ka naman, tapos huli naitlugan ka. Ayun nga. 'Di ba? Syunga ka ba? Ilibing mo na siya ng buhay. Kayo na lang ng anak mo. Pag malaki na yung bata, sana buhayin mo tapos guluhin mo siya. Buhay naman na sisirain. Grabe na. May paghihigante. Partner, itutuloy ko lang tong comment ni Arch. Sorry, naputol ako. Sabi dito, don't bother with him anymore. Pinasakay ka lang naman niya. Hindi na niya kailangan maging parte ng buhay nyo na magiging baby mo. You will figure it out how to be a single parent dahil yun ang kinakailangan. From now on, just focus on you and your child. Tama yan, tama. Diba? Ano pa sabi dito? Sabi ni Emmanuel Aquino, ito yung literal na isang marupok moment na habang buhay mong dadalhin. Ay, totoo. Literal na hindi lahat ng second chance dapat binibigay talaga. Oo. Alam mo, ito yung time na kailangan, piliin mo yung sarili mo at maging matalino ka. Kasi alam mo na, ang daming nasira Yung trabaho mo, natanggal ka sa trabaho, nasira ka dun sa apartment na tinutuluyan mo. Literally, wasak ka. Tapos, bumalik ka rin dun sa taong buwasak sa'yo. Yes. Diba? Kaya dapat ngayon, hindi na natin kailangan tong partner na sumbatan tong letter sender natin. Ang kailangan mo dito ngayon ay kung paano mo itataguyod yung magiging anak ninyo. True. At para kumbaga maganda yung buhay, maganda yung future niya. And dito masusubukan talaga, dito mo i-focus ang sarili mo sa bata. Palaking siya na maayos at may takot sa Diyos. True. 'Di ba? Kung kaya mo, alam mo, nagbago tuloy yung partner, nagbago tuloy yung pananaw ko. Kung kaya mong buhayin yung anak mo ng ikaw lang, sige lang. Kaya. Kayanin mo kahit wag ka na magparamdam doon sa ex mo. Tama naman din. Tama. Diba? Alam mo, shout out sa lahat ng mga single mom na talaga namang ito yung talagang
itataguyod, no? Gagawin ng lahat para lang sa kanilang anak. Saludo po kami sa inyo. Totoo yan, yung sinabi ni DJ Jimbo. Kasi partner, parang let that be the last mistake na gagawin mo. Yung makipag-usap dun sa ex mo. Tama. Ngayon na meron ka ng anak, hindi natin alam kung lalaki o babae, but regardless, dapat, alam mo yun, mas magaling ka na this Yes. time. Mas magaling ka na dapat. Sa sarili mo, di ba, nagkamali ka, no? Oo. Hindi mo na may babaliklatan, hindi mo na may itatama yung mga True. bagay na ginawa mo, kalokohan, Oo. loka ka. Oo. Ngayon, itama mo ngayon sa pamamagitan ng iyong magiging anak, di ba? At ilapit mo ang sarili mo sa Diyos. True. Dapat nga 'di ba mas matalino tayo, mas magaling na tayong magdesisyon dahil this time meron na tayong anak. Yan, okay? Nako. So, good luck sa'yo at naway wag mong pabayaan ang magiging anak ninyo at wag mong idamay sa anumang naging nakaraan ninyo ng ex mo, no? Yes. Mahalin mo siya, tanggapin mo siya ng buong buo at iliwal mo siya ng maayos Yes. para mahirap na cesarean eh. Mali! Pero kaya naman. Magastos kasi. Ay, nako. Pagkasusunod na po ang Baklita. Baklita, sasabi ko lihin ng liha. Ano daw yun? Sorry. Take One more 69. time. Susunod na po ang Baklitas! So dito pa rin yan sa number 1, 06.7 Energy FM. Pagka mong sabing radyo, Sabihin mo. Energy! DJ Lindsay at DJ Jimbo. Energy sa umaga.